Isang araw, tatlong maliliit na baboy ang nakatagpo ng maliit na kahon sa bahay. Sinubukan nila itong buksan, ngunit mahigpit ang pagkakasirado nito at hindi nila mabuksan. Inalog ng bunsong baboy ang kahon at hinulaan ang nasa loob. Sabi ng gitnang baboy, "Sa palagay ko may 3 bola dyan." Sagot ng bunsong baboy, Kung bola yun, dapat mag-iingay yun. Ngayon naman, kinuha ng panganay na baboy ang kahon at inalog ito ng husto. Palagay ko, malambot yung nasa loob. Pinagtulungan ng 3 baboy na buksan ang kahon at tuluyan ngang bumukas ang takip. Nagtalsikan ang makukulay na lobo mula sa loob at kumalat sa paligid. Kinolekta ng panganay ang mga lobo at lumabas. Sinundan siya ng mga kapatid nang may pag-uusisa. Pumunta ang panganay sa gripo sa hardin. Isa-isang pinunuan ng tubig ang mga lobo. Tuwang-tuwang sumigaw ang bunsong baboy. Puno ng tubig ang mga lobo. Umabot ang masayang boses niya sa sensitibong tenga ng lobo. Sabi ng lobo ng ilang araw nang nagugutom. Parang may narinig akong baboy. At sinundan niya ang pinanggalingan nito. Nakarating siya kung saan naroon ang 3 baboy at nagtago siya sa palumpong. Walang kamalay-malay ang panganay na baboy. Sabi niya, Ano ba kayong maglaro ng lobong may tubig? nang marinig ito, napaisip ang lobo. Ayokong mabasa ng tubig. Masisira ang balahibo ko. Hindi ko ito gusto. At nagbatuhan na sila ng lobong may tubig. Habang nagtatawanan ng magkapatid at nagsasaya, inakma ng lobo ang maliit na baboy sa leeg at hinila sa may palumpong. Ngunit walang nakapansin, tuloy lang sila sa paglalaro. Ngayon naman, binabato ng panganay ang gitnang kapatid niya ng mga lobo na may tubig. Nakaiwas ito at nakaiwas ulit. At sa ikatlong lobo ay tinamaan na siya at nabasa siya. Habang masayang sinasabi ng panganay, "Nananalo ako," dinakma sa liig ng gutom na lobo ang gitnang baboy at hinila ito palayo. Patalon-talon sa saya ang panganay na baboy. Pero bigla siyang napatigil dahil wala na ang mga kapatid niya. Sumigaw siya. Kapatid ko! Nasaan kayo? Ngunit tinangay na ng gutom na lobo ang mga baboy at naghihintay na lang siya na matuyo sila bago niya kainin. Di ako kumakain ng basa. Yak! Sabi niya. Kaya nagpasya ang lobo na hipan ang mga baboy. Sa sandaling iyon, may mga lobo na puno ng tubig ang gumulong sa paanan niya. Habang nag-iisip ang lobo, Saan galing ang mga to? lumitaw ang kuya ng mga baboy sa kuweba na para bang bayani. Bago pa naintindihan ng lobo ang nangyayari, binato siya ng baboy ng isang higanting lobo na puno ng tubig. Sumabog sa kanya ang higanting lobo. Nang mabasa ang balahibo niya, bumigat siya at nahirapang gumalaw. Hindi na niya makakain ang mga baboy at hindi rin makakaalis doon. Ang nasabi na lang niya ay, Ayokong nababasa. masayang tumakbo ang maliliit na baboy sa kanilang kuya. Tanong ni Bunso, Paano mo kami nahanap? sabi ng kuya nila, Sinundan ko ang basang bakas nyo. niyakap ng maliliit na baboy ang kuya nila ng may paghanga. Pagka-uwi nila, bumili ang magkapatid ng kapa at niregalo ito sa kuya nila. At suot-suot ang kapa, niyakap ng kuya ang mga kapatid. Ang lobo naman na basang-basa ang balahibo ay naghanap ng paraan para matuyo agad.